Tayo po'y sama-samang dumalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, Ama, tanggapin mo sana ang alay ng aming mga puso, ang taos na pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan, kagandahang loob, pagmamalasakit mo sa aming kaliitan. Pinupatuloy mo kaming kinukupkup, hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po sa iyo. Kalaki po nito ay ang aming pamamanhik, palibhasay, naunawaan namin ikaw ay aming napalulumbay dahil sa aming mga nagagawang kasalanan. Sana maawa ka po, patawarin mo kami. Ngayon po'y nagpatawad na kami sa mga nagkulang sa amin. Ama, muli kaming nakikiusap. Lagi mo sana kaming suguan ng iyong Santong Espiritu na patuloy na magpapaalaala sa amin ng iyong mga katotohanan upang hindi kami makagawa ng mabibigat na kasalanan. Tulungan mo kami na maging matatag sa aming pakikibaka. Dagdagan mo kami ng kakayanan upang makapagtiis. Meron kaming kani-kanyang pinagdadaanan sa buhay na kung minsan nararamdaman namin ang panghihina ng aming kalooban. Ang aming pag-asa, meron kaming Ama sa langit na lagi lang susubaybay, tutulong sa aming kahinaan. Panginoon, sa'yo namin itinitiwala ang lahat ng aming mga kabalisahan. Magpapatuloy at magsisikap kami na makalayo sa mga sari-saring mga panganib, tukso at mga kapahamakan. Samahan mo kaming palagi upang kami po ay makatagal. Nasa panahon kami ng masama. Napaliligiran kami ng mga katampalasanan. Panginoon, sana po loobin mo makapagpatuloy kami ng aming paglilingkod sa iyo. Habang meron kaming buhay at lakas, aming gugugulin sa paggawa ng iyong kalooban. Mahabag ka po sa mga kapatid namin may mga karamdaman, mga ulila at mga babaeng baop. Sana makasumpong ng lingap na nagmumula sa iyo ng awa, makaramdam ng kaginhawaan ang mga nahihirapan. Maasa kaming palagi, Ama ka namin, na maawain, na lagi nagtutulong sa aming mga kaliitan. Hindi po namin kayang makapagtagumpay na mag-isa. Huwag mo kaming iiwanan. Marami kaming binabaka sa buhay na ito. Sa iyong makapangyarihang kamay, amin pong inilalagak
ang lahat ng aming mga alalahanin. Magyari po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Alalahanin mo ang aming mga panauhin at ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana tawagin mo rin silang lahat. Mananatili pong sa iyo lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri. Salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Minsan pa ay salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon. Muli po tayo ay makapagkatipon sa oras na ito. Tayo po ay makapagpatuloy ng ating sama-samang pagpapaalalahanan, pagtuturuan, pagmamalasakitan ng mga magkakapatid, pagtitinginan upang tayo maudyok sa pag-ibig at mabubuting gawa. At sa lahat po ng ating mga bagong bautismong kapatid, welcome po sa ating pagkakapatiran sa tulong at awa ng Panginoon sa first batch po ng ating pasimula ng mass baptism kahapon. Ay meron tayong mga bagong bautismong kapatid na nasa 1,151 o 53 din sila, no? Awa po ng Panginoon. Salamat sa Diyos at sana po ay magpatuloy kayo ng pakikipagkapatiran. Ito'y kapatirang bigay ng Diyos sa atin para tayo magmalasakitan. Sama-sama na tayo po ay magtulong-tulong sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man pong paraan, tayo ay makapagtutulong-tulong. Ito ay isang bagay na bahagi ng ating mga paggawa. Sinasabi ni Pablo sa 6:2 ng Galacia na magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. At isang bagay po ang ating sama-sama na pinapractice sa loob ng pagkakapatiran ng sinasabi ni Pablo sa 5:13 ng Galacia na sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. At kayo ang wika, mga kapatid, tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. At yan po ay bahagi ng ating patuloy na pinag-uusapan, ating pong patuloy na kinukultivate sa atin pong pagsasama-sama. Ang tayo ay patuloy naman ng mga magkakapatid na makagawa ng ayon doon sa aral ng Diyos na siyang guide natin sa ating mga buhay. Siyang panuntunan na ating sinusunod, siyang ating tanglaw sa ating mga paggawa. At kung loloobin ng Diyos sa ating pong mga panauhin, yung mga hindi pa po nakakapagpasimula ng kanilang pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo, this coming Monday po muli ay mayroon po tayong panibagong session na bubuksan. Yan po ay February 23, araw po yan ng Lunes, 7 p.m. Philippine Standard Time. Sana po ay mapaunlakan ninyo kami sa atin pong ginagawa po naman na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Monday na po yan, kung loloobin ng Diyos, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tayo po naman ay magpatuloy na, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, dito sa ating mga pinag-aaralan at atin ngang binabanggit itong ang sinasabi ni Pablo na ito na nasa 5:13 ng Galacia, sa kalayaan ay tinawag kayo. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Kapatid na Rodel, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, mga glingkuran kayo. Kasi kapag
ang ginagamit natin ay ang kaisipan ng Espiritu at hindi ang kaisipan ng laman, hindi ka magbibigay ng kadahilanan sa laman. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, yung pag-ibig, bahagi ng kaisipan ng Espiritu yun eh. Hindi ba kapatid na Josel, na aalala mo yung ating mga nakaraang pag-aaral? Opo, Kuya, awa po ng Diyos. Dito nga po yan sa Kapitulo 13 nga, Kapitulo 5 nga pala. At doon nga po sa naging pag-aaral natin nung nakaraan, yung mga kaisipan ng laman, makikita natin, nag-enumerate po si San Pablo kung ano po ang para makarelate tayo, no, mga kapatid. Ako po, Kuya, gusto ko nga lang din pong sabihin, na-appreciate ko yun lalo na nung dumugtong na pagdating dun sa 22, 23, ayan, nagbuong yung bunga ng Espiritu. Eto na yan. At particular dito po sa sinasabi niyo po ngayon na ito na nga po, pag-ibig. Bahagi kasi ito ng kaisipan ng Espiritu Kung babalikan po natin yung ating kaunting pinagdaanan, although kanina, kaka-recap lang po nung paksa, mga kapatid, nandoon po yun. Yung pagpipigil, nandoon yun. Yung kaamuan, nandoon yun. Pero una sa lahat, pag-ibig. Bunga po ng Espiritu yun Kaisipan ng Espiritu, pag-ibig. At kanina, nung inuumpisa niyo itong 5:13, Kuya, baka ako kasi madalas po, ako po, gamitin ko itong 5:13, stand alone Hindi ko na po naidudugtong dun. Buong Kapitulo 5 po yan Pero eto nga ang sabi nga ni San Pablo dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig na bunga yan ng Espiritu, ay mga glingkuran kayo. Kaya hindi po pwede na pagka ang pinaiiral natin ay kaisipan ng Espiritu, magbibigay ka ng kadahilanan sa laman. Magkalaban yun Ang ganda na nga po ng pagkakalatag ng mga katwiran sa atin na tinalakay ni Kuya. Kaya hindi mo mabibigyan ng kadahilanan ng laman pagka ang sa atin ang umiiral ay yung pong kaisipan ng Espiritu na pangunahin dyan, pag-ibig, bunga ng Espiritu po yun, Kuya Napakagandang punto po noon. Kasi sinasabi dun sa 16, alam mo yan yung kabuuan kasi noong nasa 5, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Kaya nga, huwag tayong magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkuran kayo. Buo po yan kapatid na Rodel, yung nasa 5 na yan. At kaya sabi natin nga, marami pong mga nilalaman, mahalaga na nahihimay natin para kasi merong naiiwan sa atin nare-retain. Parang halimbawa sa isang pagka ibinuhos mo, may take away ka merong nagmamarka sa'yo Kaya mas maganda rin lagi na binabalik-balikan natin na pagbalik natin, may mga detalye tayong kinukuha para paunti-unti, this time mag-concentrate tayo dito, Pag bumalik tayo dyan, eto naman ang ating concentratan. Kasi pinag-aaralan na po natin yan sa mga nakaraan nating mga pag-aaral ng paksa. Pero mahalaga kasi na yung aplikasyon po natin ay ating lagi na mabigyan ng pagpapahalaga dahil hindi ang tagapakinig ng kautusan ang inaaring ganap. Kung hindi ang wika, yung tagatupad. Dapat makita natin yung nagsisitalima, yung tumutupad. Yun din ang sinabi ni Pablo,
At yun din ang sinabi ni Santiago. Kaya kung makikita mo no, doon sa 2:13 ng Roma at pagkatapos si Santiago, binabanggit din niya yan, na hindi yung tagapakinig, maging tagatupad kayo. Sabi niya naman doon sa 1:22 na ng salita. Huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pandaraya sa sarili yung nakikinig ka tapos hindi mo naman tinutupad yung salita. Para naman natin matupad, mahalaga na we are always reminded, kapatid na Rodel, minsan nga, ayan, tanongin mo si Brad Josel, minsan nga, gamot na lang naiinumin . Di ba, Nakakalimutan pa. Kailan maalala minsan, Brad Josel, Brad Rodel, pag may masakit na. Tapos, ba't nagkaganyanan niya? Hindi mo pala iniinom yung gamot. Kasi, para makatulong sa'yo yung gamot na maintenance mo na dapat mong iniinom, inumin mo. Di ba, Pag hindi mo iinumin, binigyan ka ng reseta. Binigyan sa iyo binibigay na rin pati paraan ng pag-inom, Brad Josel. Binigyan na ng paraan ng pag-inom, binigyan ka na ng gamot. Hindi mo naman iniinom. Alam mo naman ang paraan kung paanong gawin. Kaya, kayo ang wika, magpaalalahanan. Kapatid na Rodel, kapatid na Josel, magpaalalahanan kayo. Bahagi ngayon ng pagkakapatiran, yung tayo ay nagpapaalalahanan, tayo ay nagtuturuan. Bakit? Kung minsan nakalimutan mo yung paano nga ba yun iniinom? Paano nga ba? Paano kung hindi mo makalimutan? Paano pag-inom? Kung iniinom mo regularly, di mo basta makakalimutan paano pag-inom nun . Diba kapatid na Josel? Totoo po yun, kuya. Yun nga po ang nagmarka na rin po sa akin yan na sinasabi po ninyo. Binanggit nyo na rin po kasi dati yan. Kasi pagka ginagawa mo na regularly, paano mo pa makakalimutan on a regular basis? Routine mo na Nasanay na yung katawan mo doon, routine mo na, ginagawa mo na, naka-oras pa nga yun pagka talagang ikaw ay routine mo na, ginagawa mo na regularly. Pero pagka hindi, kuya, talaga po, kagaya lang po ng inihalimbawa nyo, marami po makaka-relate niyan. Ngayon, lalo na po, active ang mga kapatid natin sa medical, yung mga kabahagi po sa Health and Care Management Ministry na nagbabantay. May mga nursing aid na rin po tayo, mga nursing assistant. Uma-assiste sa pag-inom ng gamot ng mga kapatid. Awa ng Diyos dahil yan nga po ipinus ninyo na malingap natin ang mga kapatid sa ganyang paraan din. Ang dami na po nung mga nadalaw din natin, lalo na po yung mga katandaan. Pag tinanong mo po, kuya, naiinom niyo po ba ang gamot niyo? Ay, opo naman. Sasabihin, opo naman. Nasa oras po ang pag-inom niyo. Ay, opo. Nasaan po yung mga gamot niyo? Pag itinuro, nakaipon po doon sa medicine cabinet. At pagkatapos, kuya, hindi pa nabubuksan, selyado. Paano yung naiinom kung selyado yung lalagyan? Hindi po nila naiinom pagka ganon. Pero awa po ng Diyos naman ngayon. Dahil meron pong nagpapaalala, kaya doon po ang halaga ng pagpapaalala. May nakabantay, may tumitingin na mga kapatid, mga nursing assistant, mga nurses, mga doktor natin nakatutok din na regular basis. Kahit nga po yung pong sinasabi nyo nga DG Clinic, kuya, di ang mga kapatid ngayon, masaya sila dahil yung pong dapat sana ay naiinom na po nila ng tama at saka talagang on a regular basis. Hindi na po nakakalimot. Kaya mahalaga din yung magtinginan di ba? Magtinginan kayo
para maudyok kayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa. O ngayon, sa ating pagsasama-sama, yan ang ating patuloy naman na inuopisyo, kapatid na Josel, kapatid na Rodel. Kaya yung sinasabing nasa tres ng Kolosas, na nasa 16, na manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Mahalaga yung pananahan ng salita Diba? Kasi pagka nananahan yung salita ni Kristo sa ating mga puso, nandoon yun, Kailangan ngayon, tiga mo, pag nananahan, magturuan, magpaalalahanan. Kasi pagka ganito yan, Brother Rodel, halimbawa, nasa kaisipan mo na, Dahil, halimbawa, meron ka ng isang minemorize na awit. Nasa yun na yun. Memorize mo na yun Diba, Brother Rodel? Opo. Papaalala ko lang sa iyo ngayon. Brother Rodel, naalala mo ba yung awit na paborito mong inaawit mo kay Sis Lanlan? Ano nga yun? Opo, kuya. Ano nga yun, Brother Rodel? Isa po doon, pangako sa'yo. Ayun. O di naalala mo. Opo. Bakit? Pinaalala ko sa iyo Opo, kuya. Ibig sabihin, nasa ala-ala mo na yun. Opo. Ngayon, pinaalaala ko lang sa'yo. Opo, kuya. Opo. Alam mo na yun Diba? Alam mo yun Pero, hindi naman kasi dahil nasa ala-ala mo, inaawit mo ba ngayon? Hindi. Pwede ko ngayon sabihin sa'yo, awitin mo nga. Di ibig sabihin, yung nasa ala-ala mo, kapatid na Rodel, maaala-ala mo yun at aawitin mo pag ngayon ay kailangan mong awitin. Ipaalaala, sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa'yo, sabi sa'yo ni Sis Lanlan, awitin mo nga yun. Iba yung nasa alaala mo lang. Tapos hindi mo naman inaawit. Pero nasa alaala mo. Diba? May mga bagay, kapatid na Rodel, alam mo naman Pero ginagawa mo ba? Ayun. Diba? Opo, kuya. Alam mo naman Kaya nga, magturuan kayo. Magpaalalahanan kayo. Iba-ibang paraan yan, pati sa pamamagitan ng salmo, ng himno, ng mga awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit kayo. Di nandoon na yun, Pero Opo. aawitin mo. Kaya anumang inyong ginagawa, di ayun na yung gawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya mahalaga talaga na tayo ay nagpapaalalahanan, nagtuturuan, yung pag-execute natin na sama-sama, baka, alam mo naman yan Pagka dumadating ngayon yung pagkakataon, kailangan nang i-apply, eto lang, ayun, awitin mo. Ano ba awitin ko? Awitin mo yung pangako sa'yo. Dahil yun pala yung isa sa mga inaawit mo kay Sis Lanlan, di ngayon, pagka ngayon, inaawit mo na yon, reminded ka, nare-remind ka.
Nagiging alaala kaya kahit sa awitin, napapaalalahanan tayo eh. Di ba? Sabi nga ng awit natin, pag umaawit na tayo sa pagkakatipon, sumunod lamang. O edi, napapaalalahanan kan, sumunod, kapatid na Rodel. Bakit? Hindi naman nga yung tagapakinig lang ang inaaring ganap. Kundi yung tagatupad. Sabi ni Santiago, yung maging tagatupad kayo ng salita. O edi, nananahan sa iyo yung salita. Para masabi mong nananahan sa iyo yung salita, maging tagatupad kayo ng salita. Ano bang salita? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. O ano ngayon ang gagawin noong nananahang salita? Maging tagatupad kayo ng salita. Ano yung tutuparin mo salita? Yung salitang nananahan sa'yo. Opo. Nakikita mo ba yun, kapatid na Rodel? Simple Opo, kuya. as it may seem, pero paalaala yan na dapat nating maalaalang tuparin yung salita na nananahan sa atin. Alam ko naman ikayan, alam mo, ginagawa mo ba? Di ba, Brother Rodel? Opo, kuya. Ba kasi yung alam natin eh. Kasi minsan, yung alam mo, para yun mas ma-enhance, kapatid na Rodel, hindi basta alam mo lang. Alam ko naman yan eh. O di alam mo pala, di gawin mo. Opo. Kaya nga, kahit sa eskwelahan pagka tinuturuan tayo, may pinakabisado sa'yo. Kabisado mo na ba yung awit, Brother Rodel? Opo. Opo. Sige nga, awitin mo nga. Basta kabisado ko na po. Ganun ba? Hindi po. Kaya, manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo. Nananahan na ba sa iyo ang salita ni Kristo, kapatid na Rodel? Ang sagot po ay opo. Yan. Ngayon, kung nananahan na yung salita, maging tagatupad kayo ng salita. Amen. Diba? Nananahan na pala ang patunay na nananahan sa iyo yung salita, maging tagatupad kayo ng salita. Huwag tagapakinig lamang. O ngayon, dito tayo sa pinag-uusapan natin, kapatid na Rodel, kaisipan ng laman, kaisipan ng espiritu. Huwag mong kalilimutan, nandun pa tayo, Brother Rodel, sa kaisipan ni Kristo. Sandata kayo ng gayong pag-iisip. Nasa atin ang kaisipan ni Kristo. Diba Sabi ni Pablo, sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin ba, kapatid na Rodel, pag tinanong ka ang pag-iisip ni Kristo, pagsasagot tayo ng, ay opo. Kasi yun ang dapat na magkaroon kayo. Tignan mo, pag iparalel lang po natin, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. I-split natin. Tapos, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Nasa iyo lang. Parang ganun din yung manahan sa inyong sagana. Di i-split mo na yung apat na yun, tsaka yung
maging tagatupad. Sama mo yan dun sa dalawa na yan. O yan, kapatid na Rodel. Manahan nawang sagana sa inyo salita ni Kristo. Maging tagatupad kayo ng salita. O magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. O ngayon, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. O ano ngayon ang gagawin natin? E di gagawa naman tayo ayon sa pag-iisip ni Kristo. E ano naman yung paggawang ayon sa pag-iisip ni Kristo? E yun naman yung ayon sa Espiritu. Yung salita, natutuparin mo, Espiritu at buhay. O di magiging tagatupad naman tayo nun, kapatid na Rodel? Opo. Kaya ngayon, tinitignan natin sa ating mga paggawa, dapat alam natin na magsasandata tayo ng kaisipan ni Kristo na kung paanong siya'y nagbata sa laman. O edi ano ang ibig sabihin? Ang nagsasandata ng pag-iisip ni Kristo ay nagbabata sa laman. Opo. Hindi ka doon sa laman umaayon. Dahil magsisilakad kayo ang wika, sabi naman doon sa binasa natin, ayon sa Espiritu. Sabi naman doon sa Galasyang pinag-uusapan natin. Ang paglakad na gagawin natin, magsisilakad tayo ayon sa Espiritu. Nandun sa pagdating na ng 5:25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. O paano tayo makakalakad ng ayon sa Espiritu? Huwag tayong maging mga palalo. Kaya para masabing lumalakad tayo ng ayon sa Espiritu, huwag tayong maging mga palalo. Kaya tinuturuan tayo ng kapakumbabaan. O ngayon, kapatid na Rodel, diyan hindi pa tayo natatapos. Dahil marami pa tayong hinihimay. Hindi pa nga natin nararating yung isang puntong dapat nating matalakay. Tinatawid muna natin itong mga bagay na ito dahil napakarami pang dapat nating maintindihan. Na kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, lumalakad tayo ng ayon sa Espiritu na hindi tayo magiging palalo kung lumalakad tayo sa Espiritu. Magkakaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Kaisipan na mapagpakumbaba. Kaisipan na tinuturuan tayo ng kapakumbabaan at hindi kapalaluan dahil ang Diyos ay sumasalangsang sa palalo. Kung tayo'y napasasakop sa Diyos, na sinasabi naman ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa diablo. O kung sumasalangsang tayo sa diablo, sumasalangsang tayo sa kapalaluan. Kung hindi tayo umaayon sa laman at umaayon tayo sa Espiritu, dapat nilalabanan mo yung kapalaluan. Ang isang bagay na nakapaloob, yung mga gawa ng laman. Ayan. Ngayon, para ngayon magawa natin, makapagsandata tayo dahil may laban, kapatid na Rodel. Lalabanan natin ang ating pananampalataya. Sa pananampalataya, sa paglaban natin, sa pamamagitan ng sinasabi ng banal na kasulatang katwiran na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Pagka nilalabanan natin, kapatid na Rodel, sa ating pananampalataya, kukuhanin mo ngayon kung ano yung nasa
pananampalataya mo na ipanglalaban mo sa dyablo. Opo. Ano ba yung nasa pananampalataya mo? Idadagdag sa pananampalataya yung essentials. So ito, kukunin mo para ipanglaban ngayon. Kasi labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. At bahagi nung pinag-uusapan natin na pagpipigil dahil kung paano ang si Kristo'y nagbata sa laman, o edi nagpigil siya. Magsasandata kayo ng gayong pag-iisip. O edi bahagi ngayon ng sandata natin, yung pagbabata sa laman. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpapatigil sa kasalanan. Yun ang magpapa-stop nun, Alam mo, kaya gusto kong isa-isahin kasi napakalawak eh. Diba? O ngayon, Brad Rodel, nagsandata tayo ng ganong kaisipan, na nagbabata sa laman. Yung pagbabata sa laman, pagpapatigil yun sa kasalanan. Ngayon, lalabanan nating matatag sa ating pananampalataya, bahagi ng panglaban natin yung pagpipigil. Para nga tayo makapagbata, kailangan mong magpigil. Sa mga sandata na yan, kapatid na Rodel, na dapat nating mataglay dahil lalabanan natin ang dyablo sa ating pananampalataya. Sa pananampalataya ngayon, kunin mo yung arsenal mo. Idadagdag mo sa pananampalataya. Ano ngayon yun? Kumbaga, bubunutin mo yan, kapatid na Rodel. Idagdag ninyo kagalingan. Dapat talaga, kapatid na Rodel, pag nakikipaglaban, di naman pwedeng nakikipaglabang ka. Wala yung kagalingan eh. Opo. Di ba? Kasi meron na lalang yung kaaway. Kaya nga, hindi kami anwika hangal. O kapatid na Rodel? 2:11 ng 2 Korinto, upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kailangan mo yun para wag kang malamangan. Kailangan mong kagalingan, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Marunong ka bang magluto? Hindi ka. Magaling akong magluto. Sabi Opo. Brad Rodel, marunong ka ba ikang mag-basketball? Hindi ka. Magaling kayang mag-basketball. Ba't mo kailangan ng kagalingan sa basketball? Para wag kang malamangan, para manalo ka. Opo. Pagka walang kagalingan, naglaro ka lang basta ng basketball, kapatid na Rodel, larong buko ginawa mo, matatalo ka. Opo, kuya. Di ba? So bahagi ng pakikipaglaban, kung nakikipaglaban tayo, sandata mo yung kagalingan. Opo. Para wag tayong malamangan ni Satanas. Sapagkat hindi anwika kami hangal sa kanyang mga lalang. Alam mo dapat yun. Alam mo, saan ka papunta? Papunta yan doon sa ganun. Diba? Kaya, ang kasunod, idadagdag mo sa kagalingan, ay ang kaalaman. Di dapat may awareness ka, may kaalaman ka. Opo. Kaya hindi mo pwedeng masabing may kagalingan na taglay-taglay kung walang kaalaman. Okay. Kaya ngayon masyadong maraming alam, mga magagaling, bobo tayo para sa kanilang lahat
Para sa kanila, bobo tayo, sila ang magagaling. O edi magagaling kayo, edi gawin ninyo ang kagalingan ninyo. Yun. Kayo magagaling di ba? Sa sobrang galing ninyo, anong ginagawa ninyo? Yan, paninira lang. Edi yun, diyan kayo magaling. Yun, kuya. Di ba? O pero kung ano yung dapat na gawin, sige, di gawin ninyo. O mag-ibigan kayong mga kampo ni Satanas. Kayong, siyempre, magkapare-pareho kayong mga kampo. Kayo mag-iibigan Di ba? Ganun lang naman yun anong gawain ninyo? Ipakita nyo yung kagalingan nyo sa gawain ninyo. Kung sino man kayong magkakasama, pakita ninyo. Dahil yung bayan ng Diyos, yung kapatiran sa Diyos, yun ay masipag, masikap sa mabubuting mga gawa. Yun ang, di pakita nyo. Ano ngayon ang trabaho ng inyong, ano ang trabaho ninyo ngayon? Di ba, kapatid na Rodel? Ano trabaho? Di trabahuhin ninyo kung ano trabaho ninyo. Ayun na nga ang trabaho namin, manira. Di kayo na magpapakilala kung saan kayo magagaling. Opo. Di ba? Kaiingat lang kayo kasi may cyber libel. Di ba? Meron ang dami na ngayon nakukulong. Bukas makalawa, doon kayo sa kulungan ni Satanas pupunta. Diba? Ganun lang naman yun Bakit, kapatid na Rodel? Yung pananampalataya, may dinadagdag doon. Sa pamamagitan sa yun yung isang tao, mabuti ka na din. Ganun lang yung kapatid na Rodel. Opo. Hindi dahil sa masama ang isang tao para sa iyo. O kaya sinabi mo na, ayan, lahat yan, masama yan, ganito yan. Sige, mabuti ka na dahil doon. Naintindihan mo, Brother Rodel? Opo, kuya. Hindi po ganon. Yan bobo, walang alam. Dahil doon, may alam ka na. Sige. Sige. Ganun lang naman yun, kapatid na Rodel bakit? Opo, kuya. Kasi may laban. Ang laban na ang inyong pakikipagbaka hindi sa laman at sa dugo. Kundi laban, laban yan sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kasi may espiritu ng kasamaan. At kaya nga, ang dapat na mataglay yung kaisipan ng espiritu at hindi kaisipan ng laman. Dahil yung espiritu at laman nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang wika ang bagay na inyong ibigin. Para magawa naman natin, dapat nandoon tayo sa pag-ayon natin sa espiritu. Pag-ayon natin sa salita. At ang pag-ayon natin sa salita,
yung ating pagtupad doon sa salita. Di ba? Sasabihin naman sa atin, kayo, hindi kayo tumutupad ng salita. O edi ikaw tumutupad, edi tumupad ka. Kami pala hindi tumutupad, edi ikaw ang tumupad. O, Opo. di ba? At ang isang pagtupad, isara mo bunganga mo para kung tumutupad ka. Opo. Di ba? Wala kang alam na sabihing mabuti, tumahimik ka. Opo. Di ba? Pag-aaralan natin yan, Brad Rodel. Bakit? Kasi makikita mo kung papaano. Ano? Pero ang punto muna natin ngayon, itong lahat na ito, na pag-aralan na natin ang idadagdag sa pananampalataya. Pero this time, kapatid na Rodel, ang ipinupunto natin, ito ngayong idinadagdag natin sa pananampalataya natin ay bahagi ng ating pakikipaglaban. Ito ay bagay na ayon sa Espiritu, paglakad ng ayon sa Espiritu na ating ipanglalaban doon sa mga bagay ng laman para mapatigil ang kasalanan. Kaya nga, idadagdag sa pananampalataya, kapatid na Rodel? Kagalingan. Sa kagalingan, kaalaman. Doon ngayon papasok. Sa kaalaman ay ang pagpipigil. Kaya kung ikaw ngayon ay nakapagdagdag ng kaalaman, alam mo, bahagi ng kaalaman, kapatid na Rodel, na dapat meron ka, kaalaman mong magpigil. Tama po. Di ba? Opo. Dahil pagka hindi ka marunong magpigil, talaga naman, pag hindi ka natuto ng pagpipigil, palagay mo, kapatid na Rodel. Ano palagay mo? Hindi po. Tanongin mo si Brad Josel. Brad Josel, palagay mo, pag hindi ka natutong magpigil, wala kang kaalaman sa pagpipigil. Masusulit sila, kuya. Para bang... Di ba, pag wala kang kaalaman sa pagpipigil, lahat papatulan mo. Di ba? Opo. Lahat, alam mo, and that's one of the reasons why you have to choose your battle. Bakit? Ang ating pakikipagbaka, hindi laban sa laman at dugo. O kaya, choose your battle well. Dahil ang laban natin, laban ng Espiritu. Kaya, ang kinakailangan, isa sa mga laging tatandaan natin ngayon, kaya nire-refresh ngayon sa atin ito, mahirap na madaliin lahat kapatid na Rodel, kapatid na Josel. Bakit? Para magmarka sa atin, dahil kailangan natin yung lahat ng mga bagay na ito sa pakikipaglaban natin. Magtuturuan, magpapaalalahanan. O di alam mo na yan. O paaalala ko ngayon sa'yo. At kapatid na Rodel, maaaring makapagturo ng kung paano mo ngayon gagamitin yung nando dun sa iyong arsenal. Opo. Kasi kung nandyan na sa'yo yung salita, nananahan sa'yo, maganda, matutunan natin lahat ng paraan para ngayon matupad natin yung salita. Hindi basta sasabihin lang natin na nananahan sa atin yung salita o kaya ay mayroon tayong salita pero hindi naman natin natutupad. At yung execution ay hindi natin mai-execute properly. Hindi mo siya magamit ng tama. O hindi, dapat wag nating kalimutan ang kautusan. Andyan ngayon, mabuti. Kung ginagamit ng tao sa matuwid. O edi dapat ngayon, yung kautusan na nandyan, nananahan sa'yo, alam mo, magamit natin. Paano natin gagamitin? Gagamitin natin sa matuwid. Dahil yun ang kabutihan ng kautusan. Ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao
sa matuwid. Kaya, paanong matuwid natin gagamitin? Paano mong ia-apply ngayon? Na sa pananampalataya mo pala ay mayroon palang karagdagang dapat na masumpungan, pinag-aralan na natin o nandyan ngayon, dinagdag mo ngayon yung kagalingan. Sa kagalingan, dinagdag mo yung kaalaman. Para ka maging magaling, talagang dapat madagdagan yung kaalaman mo, kapatid na Rodel. Kaya nga, nagbabago yan na nadadagdagan, na nagbabago sa kaalaman. Dapat makita sa atin yung progress sa ating mga kaalaman. Kaalaman doon sa mga bagay na ikapagiging dapat natin kung tayo ay nagbihis na ng bagong pagkatao. Na ang sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, bago dumating dun sa 16, sa 3 at 10, kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Anong pagkatao yun? Na nagbabago sa kaalaman. Kita mo, kapatid na Rodel, Opo. paanong nagbabago? Alam mo kasi yung pagbabago, sabi nung kanta nila, sinabi mo sa akin, hindi ka magbabago. Gusto ko yun, sabi. Pero iba ginawa mo. Bakit? Hindi nagbago, suot mo buong linggo. Yan lang. Iba yung hindi nagbago. Iba yung iniisip niyang sinabi na hindi magbabago. Ay, hindi ka ako magbabago. Ang iniisip mo dapat, hindi ka magbabago sa isang positibong pamamaraan. Teka, sabi mo hindi ka magbabago. Talaga naman hindi ako nagbabago. Kita mo hanggang ngayon, ito pa rin ang suot ko. Hindi pala nagbago na suot. Dapat alam mo ngayon, yung pagbabago, anong pagbabago? Kasi may pagbabago, nagbago ka na, di ba? Sabi, ano yun? Merong ganun merong sinasabi sila sa kantang, pati sa kanta nila di ba? Dapat hindi ka magbabago, kaya lang nagbago ka in a negative way. Kasi bihira na kung tayo namamasyal ngayon. Di ba? Kung nag-uusap naman hindi na kasing saya nun. Di nagbago. Kaya lang negatively. Hindi umasenso. Dapat nagbabago sa kaalaman. Dapat sumusulong ka. Kung hindi ka ba naman, biruin mo, sa halip na dumunong ka, imbis na bumobo ka. O ngayon, ikaw ang bobo. Sige, ikaw na magaling. Kaya lang. Di ko pala nagbabago. Saan ka nagbago? Ikaw pala dumunong. Saan ka gumaling? Kasi alam mo, dalawang bagay din yan, Kasi merong parang musmus sa kasamaan, Merong ganun hindi, ikaw ka, matured. Saan ka nag-mature? Nag-mature ka sa kalokohan. Hindi parang umasenso ka sa, di ba? Umasenso ka dun sa, hindi mo, parang ganito, Basahin mo 16:19 ng Roma, Brother Rodel. Opo. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan. Ayun, kapatid na Rodel. Opo. Saan marunong? Marunong sa kabutihan. Yan. Baka, kami bobo para sa'yo. Di ikaw ang marunong. Saan ka marunong? Iyon. Di ba? Kaya nga, Opo, ibig ko, kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan.
Di ba, kapatid na Rodel? Yung musmos sa kasamaan, alam mo yung musmos, walang malay. O, Opo. di ba? O edi, ikaw naman, may malay ka. Baka may malay ka sa lahat ng kalokohan, marunong ka, hindi sa kabutihan, di bali na, di sige na, di kami na bobo. O, di ikaw na marunong. Kaya lang tanong, saan ka ba marunong? O di ba parang nakulito ang dunong-dunong mo. Talagang gano'n ang mangyayari sa'yo, di ba? Kapatid na Rodel. Bagay lang yun na dapat makita natin kasi may laban. Ang gagawin mo, dapat nagbabago sa kaalaman. Papaano, kapatid na Rodel? Ayon. Di meron palang pagbabago sa kaalaman na meron kang aayunan. Alin yun? Ulitin natin, Brother Rodel. 3 Gs ng Colosas. Opo. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Yun, kapatid na Rodel, Opo. ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Di ayon sa larawan ng Diyos. Opo, Kuya. Sino ba lumalang sa atin? Ang Diyos. Di ba? Saan? Papaano? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, 2 Gs ng Efeso, kapatid na Rodel, tayo'y Kanyang gawa. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya kung nagbabago tayo sa kaalaman, dapat ayun sinasabi, kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Nilalang tayo kay Kristo Jesus. Di dapat ayon sa larawan ni Kristo, ayon sa larawan ng Diyos. Bakit? Kalarawan yun Opo. di ba si Kristo at ang Ama magkalarawan? Opo. Sabi ni Pablo sa Hebreo, ano yun? Basa, kapatid na Rodel, 1:3. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Di yun ang tunay na larawan ng pagka-Diyos. Opo. Ang kanyang anak, kapatid na Rodel, nagbabago tayo sa kaalaman dapat. Kung nagbihis tayo ng bagong pagkatao, anong pagbabago sa kaalaman? Ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Di ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa larawan ni Kristo. Kaya kapatid na Rodel, kung magdadagdag tayo ng kagalingan, sa kagalingan ay idadagdag ang kaalaman. Dagdag ito sa ating pananampalataya na gagamitin natin, kapatid na Rodel, sa ating pakikipaglaban ng pananampalataya. Di dapat doon tayo masumpungan na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Lumalapit ka ng lumalapit doon sa layunin ng pagkakalalang. Bakit? Lalangin natin sila. Paano? Paano ba, kapatid na Rodel? Ang sabi, 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayun, sa kapatid ating na ways. Rodel. Yun talaga yun ang intensyon no? Opo. Na lalangin ang tao sa larawan ng Diyos. Kaya nga, pagka bilang mga lingkod ng Diyos, nagbihis ka na ng bagong pagkatao dahil nalihis ang tao. Ito na ngayon. Para ngayon, Brother Rodel, magkaroon ng katuparan sa atin na tayo ay maayon
sa larawan noong lumalang sa atin. Isang paraan, bibihis tayo ng bagong pagkatao. Na anong klaseng pagkatao yon? Nagbabago sa kaalaman. Paanong pagbabago sa kaalaman? Hindi, paurong hindi ayon sa kung ano man, kundi ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Kaya nga, kung ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya, ayon sa larawan ni Kristo, ayon sa larawan ng Ama, aba kapatid na Rodel, dapat talaga magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. O nakikita mo ba ngayon kung ano yung lawak, Brad Rodel, nandun ka pa lang. O dinagdag mo yung kagalingan, dinagdag mo sa kagalingan yung kaalaman. O wag mong kalilimutan, dapat yung kaalaman na idadagdag mo. Hindi kagalingan sa kung ano mang bagay, kundi kagalingan natin, kapatid na Rodel, dito sa pagsunod doon sa kautusan, kaalaman mo doon sa salita para ito ay mai-apply natin at sa kaalaman pagpipigil. Ngayon, ano ngayon magiging resulta? Sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Kaya yan, kapatid na Rodel, weapon yan No? Opo. Di ba pagka natuto ka ng magtiis, ano ngayon ang magagawa? Eto, basa, Hebreo, kapatid na Rodel, Gs 36. Opo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Hindi magagawa mo, kapatid na Rodel? Ang kalooban po ng Diyos, kuya. Pagka nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, di nakakasalangsang ka na doon sa kalooban naman noong Diablo. Amen. Ba, kapatid na Rodel, Opo. nakakalaban tayo. Paano? Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos At pag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, dahil natuto tayo ng pagtitiis, sa pagtitiis, ano ang idadagdag, kapatid na Rodel? Kabanalan. Banalan. Ano ba yung kabanalan? Hindi ba yun ang kalooban ng Diyos? Opo. Ito ang kalooban ng Diyos, kapatid na Rodel. 4:3 ng unang Tesalonika. Sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Ano ngayon ang nakikita mo bang nilulundo? Opo, kuya. Dahil sa pagtitiis, magagawa mo yung kalooban ng Diyos. Ngayon, pag nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin, nakapagbabanal ka. Dahil yung kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. Tapos, ano ang kasunod? Doon sa pagtitiis, ano naman ang idadagdag, kapatid na Rodel? Sa pagtitiis, kabanalan. Sa kabanalan, ano idadagdag? Sa kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. Alam mo, significant niyan sa pakikipaglaban. Bakit, kapatid na Rodel? Kasi sa kabilang dako, yung gusto ng kalaban, hindi mabuting kalooban. Dalawang bagay lang naman Di ba? Opo. Mabuting kalooban. Ang kontraryo. Di masamang kalooban. Opo. Kanino yung masama? Di sa Diablo. Di ano ang nilalabanan mo pagka ikaw nagkakaroon ka ng mabuting kalooban? Di nilalabanan mo yung masamang kalooban. Opo. Ganun lang naman yun Pag pumunta ka sa liwanag, nilalabanan mo yung dilim.
Opo. Di ba ganon, kapatid na Opo. Rodel? Dapat matututo tayo ng tamang pakikipaglaban. At sa mabuting kalooban sa kapatid, ano ngayon ang uuwian, kapatid na Rodel? Ay ang pag-ibig. Ayan. Yung pag-ibig. Ano naman yung pag-ibig? Pagka nandun ka na sa pag-ibig, kapatid na Rodel, di ba, katuparan ng kautusan yun? Opo. Di doon mangyayari yun, 13 Gs ng Roma, kapatid na Rodel. Basahin natin ulit. Opo. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Kita mo, ano ibig sabihin? Pagka nandun ka, kapatid na Rodel, yan ang sign yun. Kami magwawagi. Yun ang Opo. nakompleto mo kapatid na Rodel, dahil yan ay bahagi ng pakikipaglaban. Alam mo yung nilalaman ng hihimayin natin. Pero mo, haba nitong intro talaga na. Biruin mo, hindi na pala ako nakapasok pa dito. Meron ka bang nakukuha dito, kapatid na Rodel? Kasi hindi naman natin pwedeng basta ibaliwala yan. Yan ay nasa kasulatan. Idadagdag mo yun sa pananampalataya mo. Para ano natin kailangan? Dapat ngayon, mas makuha natin, makatas natin yung esensya sa kung paano natin ngayon i-a-apply yan. Ito ngayon, magagamit natin sa pakikipaglaban natin. And ultimately, dun sa pagkaragdag ng mga bagay na yan sa ating pananampalataya, weapon natin yan, kapatid na Rodel. Weapon natin yan against doon sa mga bagay na ayon sa laman. Dahil ayon ito sa espiritu. Ayon ito doon sa salita. Lalakad tayo ngayon ng ayon sa espiritu para magawa natin ngayon yun. Ito'y bahagi ng ating pakikipaglaban. Lalabanan nating matatag sa ating pananampalataya ang kaaway na dyablo. Sasalangsangin mo ngayon yung mga bagay na ayon sa laman. Para magawa natin yun, all of these things, kapatid na Rodel, para mataglay natin yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat nakalinya tayo doon sa mga nilalaman na yun ng ating pananampalataya na idinaragdag dapat sa pananampalataya dahil bahagi yan ng ating pakikipaglaban. Bahagi ngayon ng arsenal na meron tayong available na ibinibigay sa atin ng Diyos para matutunan natin pati kung paano natin ito gagamitin, kapatid na Rodel. Dahil kapag ka ngayon yan ay isa sa kabuhayan mo na nagagamit natin, makikita mo yan, kapatid na Rodel, ay in contrast against yan doon sa mga bagay ng laman. O kontrahin yan. Kukontrahin yan yung mga bagay ng laman. Kaya nga, huwag tayong magsiayon sa sanglibutang ito kung hindi magbago tayo, mag-iba tayo. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito na ngayon ng kaisipan. Pagka pinag-uusapan na ngayon ng kaisipan ni Kristo, kaalaman ngayon na dapat na mataglay natin na magbabago tayo ngayon. Nagbabago tayo sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa atin. Ito na ngayon ang dapat mataglay mo ngayon yan para
sa pakikipaglaban natin. O hindi ba ngayon, essential ngayon yan na idadagdag sa pananampalatayang natutunan natin na essential sa pakikipaglaban mo, kapatid na Rodel. Bakit? Bahagi ng sandata natin yan. Sandata na laban natin sa dyablo. Di ba pagka natuto ka nun mga bagay na yan, kapatid na Rodel, magagawa mo kalooban ng Diyos. O hindi kalooban ng kaaway ang magagawa mo. Lalo na pag nakarating ka na doon sa pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Paano ka naman nakarating doon kung hindi mo ngayon pinagdadagdag yung una? Opo. Ganun, di ba? Opo. Para ka makarating doon, kapatid na Rodel, Oo. dadagdag mo yun. Bakit? Dadagdag sa pananampalataya, kagalingan. Sa kagalingan ay ang kaalaman. O, nakikita mo, no? Kasi Opo. yan, magkakaroon yan ng parang, kumbaga, magiging bahagi na ng requisite. Opo, kuya. Di ba? Requisite. Mm. Idadagdag sa pananampalataya ang kagalingan. Tapos, at sa kagalingan, idadagdag mo ang kaalaman. Oo. Sa kaalaman, idadagdag mo yung pagpipigil. Kaya dapat yun, tumaas ka doon. Sa natuto ka ng pagpipigil, dadagdag mo sa pagpipigil yung pagtitiis. Sa pagtitiis, dadagdag mo yung kabanalan, kapatid na Rodel. Dahil may nagtitiis, iba naman ang pagtitiis. Hindi naman. Ba't titiis ka dyan? Oh. Nagtitiis din yun Opo. So, anong ginagawa mo dyan? Ay, inaabangan ko ikaw, may atraso sa akin Kanina ka pa dyan hindi pa ikaw dumadaan makikita niya. Pero nilala mo ka na dyan. Hindi ka, aabangan ko talaga sa Marilaw yan. Sabi ko. Pero mo, nagtitiis yun ng, tingin mo ba, Brad Rodel, yung umakyat doon sa kisame na magnanakaw, nagtitiis makagat ng lamok, nagtitiis na mainit, inaabangang umalis yung may-ari ng bahay, nagtitiis din yun Opo. Kaya lang doon sa pagtitiis, hindi nakalakip yung kabanalan. Bakit? Pagtitiis yun na hindi ikababanal. Opo. Yung pagtitiis na tinutukoy, yung pagpipigil na tinutukoy, yung kaalaman, ganun lang din yun Brad Rodel. Kagalingan. May magaling sa kalokohan. Opo. Di ba? Mm. Kaalaman. Meron. Maalam. Saan? Sa masama. Mm-mm. Lahat ng klase ng paninira, alam niya Opo. Hindi siya bobo pagdating doon. Talagang ang tali-talino mo, lito. Di ba? Parang ganun lang. Tapos, sa kaalaman ay ang pagpipigil. Baka iba naman ang pinipigil mo. Di ba? Pagtitis, iba tinitiis mo. Kaya idadagdag mo sa pagtitis, kabanalan. Pagtitiis na ikababanal mo. Pagtitiis na kung saan magagawa mo yung kalooban ng Diyos. Sa kabanalan. Ano idadagdag? Mabuting kalooban sa kapatid. Ang nagbabanal, hindi ang dinataglay, masamang kalooban sa kapatid. Di ba? Kung nagbabanal ka, pagkatapos masamang kalooban meron ka sa kapatid. Di ba? At sa mabuting kalooban sa kapatid, kung natuto ka ngayon ng mabuting kalooban sa kapatid, ay ang pag-ibig na ang sabi ni Kristo, kung kayo'y may pag-ibig, kayo nga ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao
na kayo'y aking mga alagad. Para magawa mo ngayon yun, marating mo yun, magtaglay tayo ng mabuting kalooban sa kapatid. And all of these things, kapatid na Rodel, weapon yan laban sa mga gawa ng laman. Amen. Di, meron bang nadagdag sa'yo, Brother Rodel? Awa po ng Panginoon, Kuya. Opo. At salamat po sa Diyos. At ganito naman yung ating pag-aaral. Kasi pag ibinuhos niyo po lahat, Kuya, mahihirapan po siguro kami makuha lahat. Dahil napakarami pong mga detalyeng mahalaga na kailangan nating makuha. Yun nga pong sinasabi niyo na yung salita ng Diyos nananahan sa atin at yung salita ng Diyos na yon nananahan sa atin, para mapatunayan mong yun ay nananahan, dapat natutupad. At kailangan din para naman matupad, kahit naman nananahan sa iyo, merong magpapaalaala. At sa pagpapaalaala, kagaya po nito, napag-aralan na po natin ito Essences of Faith. Ayan nga, nandyan sa background ko po kaya lang Portuguese yan Napag-aralan na po natin yan at nagmarka po sa atin yan. Kaya nga naging bahagi na po ng mga background namin yan Pero this time na binalikan po ngayon, itong mga bagay na ito, mga kapatid, para siyang ipinapaalaala. Alam mo na to At nasa alaala mo na yan Yung mga bagay na yan ay idadagdag sa pananampalataya, mga kapatid. But this time na binalikan po ito, nandoon tayo sa point na ang ating pinag-aaralan po, mga kapatid, ay yung pagkakaroon ng sandata na panlaban natin sa kaaway. At nakita natin ng dalawang bagay talagang magkalaban, mga kapatid, yung laman at ang espiritu. At may dalawang kaisipang magkalaban. Kaisipan ng laman, kaisipan ng diablo yon. At yung kaisipan naman ni Kristo, na kaisipan ng Espiritu, na kaisipan ng salita ng Diyos, dahil si Kristo ang salita po ng Diyos Mga kapatid, magkalaban yan. At tayo bilang mga Kristiyano, nasa panig tayo ng Diyos. May kalaban tayong lalabanan, pangunahin po ang diablo. At siyempre may mga kampunyang demonyo ang diablo. Tinuturo sa atin paano natin siya lalabanan, mga kapatid. At ang isang nakita natin na nakapag-focus po tayo doon, pagka palalalaban ka sa diablo, kailangan ang sandatang daladala mo, yung kaisipan ni Kristo na nagbata sa laman. Kasi nga, yung kaisipan ng laman sa demonyo yun Dapat magbata ka sa laman na para mabata mo yun, kailangan mayroon kang pagpipigil. Ano po, mga kapatid? Kaya yung pagpipigil sa masama. Kasi ngayon, mas specific na po natin dapat nakikita. Dahil may pagpipigil sa ibang bagay. Pero tayo, magpipigil tayo sa masama para yung kasalanan mapatigil ng isang nagbabata sa laman na nagsasandata ng kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang isang magandang puntong nakita po natin dito, yung sinasabi ni Pedro, hindi kayo maging mapagpigil. Sandata kasi yon yung pagiging mapagpigil. Kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. So dito ka po ngayon nakabase. Lalabanan ang diablo ng matatag na pakikipaglaban sa inyong pananampalataya. So kailangan, sumasampalataya ka. Pag di ka sumasampalataya, wala. Doon ka sa panig niya. Yun, isang punto yon. Dapat may pananampalataya ka, lalabanan natin siyang matatag sa ating pananampalataya. Ngayon, nakita natin sa pananampalataya, pakikipaglaban sa pananampalataya, ang isang sinasabi ni Pedro, kayo maging mapagpigil. Labanan ninyo siyang matatag sa inyong pananampalataya. Sa ating pananampalataya, baka sama pala yung pagpipigil na napag-aralan na nga po natin, mga kapatid. Sa pananampalataya, may idadagdag ka. Na nakita natin noong una, idadagdag mo itong mga to. Kailangan ito, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban
sa kapatid, tapos yung pag-ibig na sinasabi ng apostol na si Pedro. Ngayon, nakikita natin itong mga idadagdag sa pananampalataya kasi lalabanan nating matatag sa pananampalataya eh. May ipinadadagdag sa pananampalataya. At ang nabanggit na ngang una yung pagpipigil. Idadagdag yun sa pananampalataya yung pagpipigil eh. Mga kapatid, yung pagtitiis. Idadagdag yun eh. Ibig sabihin, yung idadagdag mo sa pananampalataya, mga sandata ito sa pakikipaglaban sa diablo, mga kapatid. Kaya this time na binilikan natin itong essences of faith, kung tawagin po natin ito dahil idadagdag sa pananampalataya, dito titingnan natin ngayon ito, paano natin ito gagamitin na sandata sa pakikipaglaban natin sa diablo. Dahil lalabanan natin siyang matatag sa ating pananampalataya. May idadagdag ka sa pananampalataya, gagamitin mo laban sa diablo. O yun po nakita na natin, mga kapatid, idadagdag sa pananampalataya ang kagalingan. Hindi ka pwedeng manalo sa pakikipaglaban pagka wala ka po talagang kagalingan. Kahit na simpleng bagay lang, basketball. Pag hindi ka talaga magaling sa basketball, wala kang kagalingan, lalaban ka ng basketball, sabi nga ni Kuya, larong buko ang alam mo, matatambakan ka lang. Di ka mananalo. So sa laban, kailangan po ang kagalingan. Kaya lang, kagalingan saan? Ang lalabanan mo yung diablo di kagalingan laban sa diablo, mga kapatid. Bakit? Para wag kang malamangan. Sabi nga ni Pablo, hindi kami hangal sa mga lalang ni Satanas. Upang wag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kaya kailangan, alam mo yan Mulat ka dyan, aware ka dyan mga kapatid. Kailangan mo ng kagalingan dahil ang kalaban mo, demonyo yan, mandaraya yan Pag di ka magaling, ay talo ka agad. Mandaraya yan hindi patas makipaglaban yan Yan demonyo, yun ang kalaban mo. Yung mga kampon niya, ganun din. Mga kapatid, kaya mahalaga yung kagalingan. Kagalingan saan? Merong magaling kasi, magaling sa masama. Sabi ni Pablo, ibig ko maging marunong kayo sa kabutihan at musmus naman kayo sa kasamaan. Kaya kailangan, doon ka marunong, doon ka magaling. Magaling ka doon sa kabutihan dahil yung kabutihan, yun ang panglaban mo nga sa kasamaan. Sa demonyo yung kasamaan So, gagamitin mo ngayon yung kagalingan sa mabuti. Tapos, sa kagalingan, idadagdag yung kaalaman. Mahalaga yung kaalaman. Kaya lang, anong kaalaman uli? Dahil baka maalam ka nga. Ang dami mong alam, pero hindi doon sa puntong gagamitin mo yon o sandata mo yon panglaban sa demonyo, kundi nasa panig ka ng demonyo dyan sa kaalamang daladala mo. Mga kapatid? Anong kaalaman yon? Kasi yung kaalaman, binanggit nga po kanina sa pag-aaral natin, kaalaman dapat nagbabago ka dyan umaasenso ka sa kaalaman, sumusulong ka Hindi ka po dapat paatras mga kapatid? Sabi to dun sa 3:10 ng Kolosas, kayo mangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman. Paanong pagbabago sa kaalaman? Ibig sabihin umaasenso, sumusulong sa kaalaman. Paano? Ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Yung pala yun. Nagbabago sa kaalaman, ayon sa larawan niya lumalang sa kanya, ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa larawan ni Kristo. Si Kristo kasi ang larawan ng Diyos Kaya dapat yung pagbabago natin sa kaalaman, pagbabagong papalapit ka ng papalapit doon sa larawan ng lumalang sa iyo. Kasi sabi sa 2:10 ng Efeso, tayo'y kanyang gawa. Gawa tayo ng Diyos, nilalang niya tayo Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya dapat doon ka maging maalam, doon ka pasulong sa kaalaman. Kaalaman ng ayon sa larawan niyaong lumalang po sa atin. Tapos, meron ka na. Kasi, kumbaga, requisite po ito Hindi ka pwedeng makarating doon sa dulo na meron kang lalaktawan Dito ka mag-uumpisa. Kagalingan sa kabutihan, kaalaman na ayon sa larawan ng lumalang sa atin, ayon sa larawan ni Kristo. Kaya nga dapat, ang kaalaman mo, yung kaalamang bunga ng kaisipan ni Kristo.
Di ba mga kapatid? Kaya nga magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Sabi naman sa 2:16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Para ang kaalaman mo'y kaalamang ayon sa larawan ng lumalang sa atin, kaalaman dapat, meron ka dapat kaisipan. Kaisipan ni Kristo. Kaisipan ng larawan ng Diyos na si Kristo. Yun po mga kapatid. Doon, kailangan meron kang ganon para hindi ka pumalamangan sa laban. Ngayon, pag may kaalaman na tayo, sa kaalaman ay ang pagpipigil. Di ba? Ang katunayang may kaalaman ka, marunong ka nang magpigil ngayon. Di mo pwedeng sabihin, napaka-aalam mo na, ang dami mo nang alam, ang dami mo nang awareness na na-acquire, pero wala kang pagpipigil. Kasi para matiyak mo ang kaalamang na-acquire mo, yung kaalamang dapat idagdag sa pananampalataya, ang resulta niyang kasunod, natututo po tayong magpigil. Kasi binasa na rin sa atin ni Kuya, isa sa dapat nating maalaman, yung tayo'y maging mapagpigil sa ating sariling mga katawan. Ano po mga kapatid? Pagpipigil sa sariling katawan doon sa masama, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Pagpipigil doon sa papunta sa mabuti, hindi yung nagpipigil ka nga pero iba naman yung pinipigil mo. Hindi papunta doon sa layunin ng pananampalataya mo. Ano mga kapatid? O ngayon, marunong kang magpigil dahil may kaalaman ka na. Sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Napakahalaga ng pagtitiis. Paano mo magagamit yung pagtitiis na weapon laban sa masama? Mga kapatid, kailan mo ba kailangan yung pagtitiis na dagdag sa pananampalataya? Kayuan mo'y kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Magsitanggap kayo ng pangako. Saan mo kailangan ng pagtitiis? Ba't kailangan mo ng pagtitiis? Para magawa ang kalooban ng Diyos. At pag nagagawa natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, nasasalangsang natin ang kalooban ng kalaban natin. Ang kalooban ng demonyo. Pag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, kasi mayroon tayong pagtitiis. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, yun nga po yung ating pagpapakabanal. Ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay, ang inyong pagpapakabanal. Kaya, ang sabi naman ni Pedro, sabi niya, sa pagpipigil ay ang pagtitiis, sa pagtitiis ay ang kabanalan. Talagang magkakasuhato yung mga salita ng Diyos. Kailangan mo ng pagtitiis para magawa ang kalooban ng Diyos na pagpapakabanal. Kay Pedro naman, pag natuto ka ng pagtitiis, sa pagtitiis, idadagdag mo yung kabanalan. Yung kabanalan po, yun ang kalaban ng kasamaan, mga kapatid. Talagang magagamit mong weapon ito para malabanan mo po yung kaisipan ng laman, yung kaisipan ng demonyo. Tapos, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Hindi ba sandata yan, mga kapatid? Pag may mabuting kalooban ka sa kapatid, ang nalalabanan mo, yung gustong isaksak ng kalaban na pagkakaroon ng masamang kalooban. Di ba mga kapatid? Kaya pag meron kang mabuting kalooban sa kapatid, dahil natuto ka na ng kabanalan, nalalabanan mo yung kaaway. Nalalabanan mo siya. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Yung pag-ibig, yun ang kalaban ng puot. Sa demonyo yung puot Pag natuto ka ng pag-ibig, sabi ni Pablo, sa 13 ng Roma, mga kapatid, ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Makukumpleto mo na. Kaya nga yung sinasabi ni Kuya kanina, kami magwawagi. Nagwagi ka. Bakit? Ay natupad ang buong kautusan Bakit? Naabot mo kasi yung pag-ibig. Kaya mga mga requisite yan. Sandata po natin lahat yan, mga kapatid, sa ating pakikipaglaban. Pagtataglay ito ng kaisipan ng Espiritu, ng kaisipan ni Kristo, para tayo po ay huwag umayon sa laman, kundi tayo po ay lumakad ng ayon sa Espiritu at malabanan natin sa ating pananampalataya ang diablo at ang kanyang kaisipan, mga kapatid. Kaya ito pong essences of faith na ito, ngayon, nadagdag po sa akin, nadagdag sa atin, mga kapatid, gamit pala ito
sa pakikipaglaban sa Diablo. Dahil ang Diablo labanan ninyo siyang matatag sa inyong pananampalataya. Sabi rin ni Pedro, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya. E di gamit yan sa yun po kuya. Salamat ng marami sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos, kapatid na Rodel, at pagpapatuloy po natin itong ating pag-aaral, loloobin ng Diyos, mamaya naman sa ating paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos, para mas atin pong sa kalooban ng Diyos ay masunod yung mga bagay na dapat nating magawa at maging handa tayo sa laban ng pananampalataya, sa ating dapat na maabot, na sama-sama at mapagtulong-tulungan ng mga magkakapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po Ama sa busal ng aming mga pagkatao, pinasasalamatan ka po naming mga magkakapatid, muli nakinabang ng biyaya ang aming mga kaluluwa. Pinupuno mo po ang aming mga puso ng iyong mga salita upang kami ay merong maitagal sa panahong masama na aming kinabubuhayan. Pinagkakalooban mo kami ng kaalaman, karunungan na amin pong ipakikipagbaka sa bawat suligi ng masama sa amin pong panahon. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagsaklolo sa aming mga magkakapatid, kung hindi dahil sa iyong mga paggawa sa aming mga buhay. Marahil matagal na po kaming nakabitaw, ngunit mayamang ka po sa pagmamahal sa iyong mga anak. Wala man kaming sukat, may pagmapuri sa aming mga sarili. Ikaw po ang gumagawa ng lahat ng kabutihan ito. Sana po huwag kang magsasawa, Ama, na kami po ay alalayan hanggang sa dako paroon ng aming mga buhay. Mahihina po kaming mga magkakapatid. Marami po kaming mga hindi naaabot. May mga kabangmangan. Sana po lagi mo kaming saklolohan at alalayan. Bigyan mo po kami ng pusong laging nakahandang tumalima at magmahal sa iyong mga katotohanan upang kami po ay makapagtagumpay sa layunin ng aming mga puso, Ama, na amin pong maipagsilbi ang buhay na kaloob mo po sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nabibigo ka po namin, bunga ng aming mga kahinaan. Sana po'y linisin mo ang aming mga puso. Nagpatawad na po kami sa mga nagkulang sa amin. Maawa ka po, Ama. Linisin mo ang aming mga pagkatao. At sana'y lagi mo kaming basbasan at tugunan ang mga daig ng aming mga kalooban. Bawat isa sa amin meron pong mga gustong ilapit sa iyo. Sana'y haplusin mo po ang aming mga puso. Magpagaling ka rin po sana ng karamdaman ng iyong mga anak. Maawa ka po lalo na sa aming mga anak. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng dakilang gawa na ginawa mo po sa aming mga buhay.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasamang langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman. Maraming salamat po sa Diyos. Sige po mga kapatid, ngayon naman po ay mag-practice tayo ng ating awit para sa pasalamat.
Nakuha ng PNP ang kanilang unang UVL Championship noong Season 3. Kaya mas mabigat ang magiging competition ngayong 4th season ng UNTV Volleyball League. 10 ahensya ng gobyerno ang nakikiisa sa diwa ng sports and charity. Determinadong makuha ang pinakamimithing championship para sa mas malaking premyo na mailalaan sa charity. 1 million pesos para sa champion. Let's join hands with AFP, BFP, COMELEC, DENR, DFA, MMDA, NHA, Pag-ibig Fund, PhilHealth, PNP. Sa February 22, 2026, 4 p.m. sa PhilOil Eco Oil Center in San Juan City. Together, let us win in sports. Win for charity. In the quiet moments, we find space to breathe, to slow down, to feel. Music that brings calm to the mind and comfort to the heart. A collection of reflective and uplifting melodies created for moments of rest and renewal. Let every note remind you, there is peace, there is light, there is hope. Reflect